Magandang araw sa lahat. Tawagin na lang ako sa pangalang Ernie. I-share ko lang itong kwento ko nung nag-aaral pa ako at tumutuloy sa isang boarding house sa Cebu na hindi ko na lang babanggitin kung saan exactly. Maganda naman yung boarding house ko noon na tinutuluyan. Kaya laking pagtataka ko dahil wala gaanong pumupunta doon para mag-board. Gayong alam ko naman na marami naghahanap na kapwa ko estudyante ng boarding house na matutuluyan. Mga 2 buwan na rin ako namamalagi doon nang dumating ang boardmate ko na si Glenn, na di kalaunan ay naging matalik kong kaibigan. Dahil malalaki naman ang mga kwarto sa boarding house na yon, dahil pinasadya umano ng may-ari na good for 2 lahat ng room, ay napagpasyahan naming magkasama na lang sa iisang kwarto dahil double deck naman ang kama doon. Noong mga panahon na yon ay pareho kami ni Glenn na mahilig magpuyat. Hindi naman kami lumalabas at kumagala, pero andoon lang kami sa aming room. Inaaliw ang mga sarili namin at inuubos ang oras sa pagkukwentuhan ng kung ano-anong bagay. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami, ay parehas kaming may narinig na may hinang kaluskos. Pero hindi namin yon pinansin. Hanggang sa unti-unti itong lumalakas na para bang papalapit sa amin. Sa isiping maaaring guni-guni lang namin yon, napagdesisyonan naming lumapit sa pinto para makinig ng mabuti. Tahimik lang kami nakikinig sa pinto. Hanggang sa napagtanto kong tunog ng kadena na para bang hinihila yung nadidinig namin. Patuloy pa rin kami sa pakikinig noon nang mapagtantong nasa harap na ito ng aming pinto at biglang tumigil. Nakaramdam ako ng takot at bakas din sa mukha ni Glenn ang takot nun. Parehas kaming hindi gumagalaw sa aming pwesto at tahimik lang na nakikinig sa labas. Ilang minuto din kaming nanatili sa pinto ng aming kwarto hanggang sa narinig namin yung papalayong tunog ng kadenang hinihila. Pareho kaming natahimik at bumalik sa higaan. Hindi ako gaanong naatulog ng gabing yon. Nang sumunod na gabi, napagdesisyonan kong tapusin ang project ko para maipasa na kinaumagahan. Sinamahan naman ako ni Glenn sa pagpupuyat para daw makaisip ako at hindi antukin habang gumagawa. Tahimik na noon sa buong boarding house at parang mga boses lang namin ni Glenn na nag-uusap ang nadidinig. Patuloy lang kami sa kanya-kanya naming ginagawa. Nang muli na naman naming marinig yung tunog ng kadena na parang hinihila mula sa labas. Habang patagal ng patagal ay mas lalo itong lumalakas. Tanda ng unti-unti nitong paglapit sa aming kinaroroonan. Tumigil naman kami ni Glenn sa aming ginagawa at nakinig ng maigi. Nang madinig na lumampas na yon sa aming kwarto, ay niyaya ko siyang lumabas para tingnan kung ano ba talaga yon. Takot at nagdadalawang isip man ay sumang-ayon pa rin si Glenn at sumama sa akin. Parehas naming dala yung cellphone para gawing ilaw ang flashlight. Nakita ko ring dala ni Glenn yung rosary niya na naasabit pa sa kamay niya. Paglabas namin ng pinto, sabay kaming napatulala at napuno ng takot nang makita ang 2 paa na may suot na sira at butas-butas sa sapatos. Natatalian yon ng malaking kadena. Hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko noong oras na yon, lalo pat walang katawan ang mga paa na yon na aming nakita. Putol na paa yon na abot siguro hanggang tuhod. Wala din kami nakitang dugo mula sa pares ng mga binting yon. Ilang beses ko pang pinagtatampal ang sarili kong pisngi para masigurado kung totoo ba yung nakikita ko at hindi pa naginip lang. Ilang beses ko rin naramdaman yung sakit, yung lakas ng pagkaasampal ko sa sarili. Tinanong ko pa kay Glenn kung nakikita rin ba niya yung nakikita ko. Oo raw. Matagal na nanatili sa pwesto niya ang pares ng mga paang yon, bago nagpatuloy sa paglalakad na hindi ko alam kung saan papunta. Bigla kasi akong hinila ni Glenn papasok ng aming kwarto. Nang maisara at mailak yung pinto, doon ko lang nakita na parehas pala kami nanginginig sa takot. Walang biro, Boss Bob. Yun talaga yung nakita namin nung gabing yon. Hindi ko masasabing na manikmata lang dahil gising na gising yung diwa ko.
Napabagsak pa nga ako ng upo sa kama at pilit iniisip ang nangyari dahil hindi ko maipaliwanag yon. Kakaibang takot yung naramdaman ko noong mga oras dahil sa nakita. Hanggang sa parehas na lang kaming matulala ni Glenn sa kawalan. Hindi namin namalayan na sumapit na pala ang umaga. Nagtanong-tanong ako sa mga taong naroon. Nalaman ko na dati raw palang kulungan ang lugar at maraming namatay na preso doon dahil sa sunog. Mga ilang dekada na raw ang nakalipas. Hindi pa kami pinapanganak noon. Hindi ko na inalam pa ang ibang detalye at nagpa siyang maghanap ng ibang mauupahan. Matapos ay agad na lumipat. Ganoon din ang ginawa ni Glenn. Dahilan para hindi na kami magkasama sa iisang boarding house. Kalaunan ay nawala na rin kami ng komunikasyon. Mga 15 years ago na rin siguro nang mangyari to. Sa ngayon ay wala na akong naging balita pa sa boarding house na yun sa Cebu, pati na rin kay Glenn. Pero isa yon sa pinaka hindi ko makakalimutang nangyari sa buhay ko. Ito lang muna ang kwento ko, Boss Bob. Sana ay mabasa ninyo. Salamat kung oo. Kayo na rin ang humusga kung kapanipaniwala ba yung kwento ko. Pero para sa akin, totoo ang kababalaghang na experience ko. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Cedric, 24 years old, na atira sa Negros Occidental. Gusto ko lang pong ibahagi sa channel nyo ang karanasang hindi malilimutan ng ate ko noong mga panahong nagtatrabaho siya sa Cebu bilang isang call center agent taong 2014. Tawagin na lang natin siyang Ate Rain. Nang matapos siya ng kolehiyo, agad siya naghanap ng trabaho. Natanggap naman siya sa isang call center company, ngunit ito ay nakabase sa Cebu. Kahit malayo ay tinanggap pa rin ng ate ko ang opportunity na yon. At dahil nga mula kami sa Negros at walang kakilala o kapamilya na naatira sa Cebu, ay nag-decide si Ate Rain na maghanap na lang ng apartment o boarding house na kanyang matutuluyan. Sinamahan pa siya noon ni Mama na maghanap ng boarding house at sa kabutihang palad, agad naman silang nakakita ng malapit sa mismong pagtatrabahuhan ni ate. Maayos naman daw ang nakita nilang boarding house sa Cebu. Malinis, tahimik, kahit nasa paligid lang ng kalsada. Malapit sa pamilihan at mura pa ang renta. Isang buong bahay daw yon na up and down, common ang kusina at lutuan, pati ang banyo at paliguan. Safe din daw yun dahil merong nakapalibot na bakod o gated din. Sobrang bait din daw ng kanilang landlady at mababait ang kanyang mga kasama, kaya hindi raw masyadong nahirapan si ate na mag-adjust at higit sa lahat ay walking distance lang ito mula sa office na pinapasukan niya. Napakalaki daw talaga ng boarding house na yon. Bali, 15 silang tenants na nandoon at pang 15 nga si ate. Dahil occupied na ang mga kwarto, ay sa huling kwarto sa taas ang ibinigay sa kanya. Sa simula naman ay okay ang lahat. Laking pasalamat nga si Ate Rain dahil kahit marami sila sa boarding house na yon at malapit pa sa daanan, ay nakakapagpahinga pa rin siya ng maayos dahil nga tahimik ang buong lugar. Halos lahat din ng tenants doon ay nagtatrabaho din sa kumpanya na kanyang pinapasukan, kaya mabilis niyang nakaklose ang mga boardmates niya noon. Isang araw, nakapagkwento ang kanyang boardmate na tawagin nating Donna. Matagal na raw itong nagbo-board doon, halos 1 taon na. Nasabi nito kay ate na meron daw silang isa pang kasama sa kanilang boarding house. Akala nga ni ate noon ay binibiro lang siya ni Donna dahil may pagka-joker daw ito. Ngunit nang tingnan daw niya ang muka ay napakaseryoso daw. Kaya hinayaan daw ni Ate Rain si Donna na magpatuloy sa kwento nito. Nabanggit nito na maliban sa kanilang mga tenants ay may isa pa silang kasama doon, ngunit hindi nakikita ng iba. Tinawag pa nga raw ito ni Donna na 16th roommate.
Habang patuloy raw sa pagkukwento si Donna, ay unti-unti nang binabalot ng kaba si ate Rin. Pero patuloy pa rin siya sa pakikinig. Dagdag pa ni Donna, babae daw ang kanilang 16th roommate at doon ito tumutuloy sa kwarto sa taas, katabi mismo ng room ni ate. Dahil doon ay agad natakot ang ate ko, ngunit ayaw daw niya ito ipahalata kay Donna. Hindi naman daw ito nananakit o nagdudulot ng kung anumang gulo doon sa boarding house. Pero pinayuhan pa rin daw si ate na magmatsyag at magdasal na lang palagi para hindi guluhin ng kanilang hindi nakikitang roommate. Sinunod naman daw yon ni ate. Isang araw, rest day niya, kaya buong araw daw siyang natulog sa kanyang kwarto para makabawi ng pahinga. Nang magising daw noon si ate ay 8:00 na ng gabi. Tahimik na rin daw ang kanilang boarding house. Marahil ay nasa duty pa rin yung ibang mga kasama niya. Naisipan ni ate na maligo para maapagsimulang magligpit ng kanyang kwarto. Pagkatapos niyang maligo, nakita pa raw niya si Donna na nasa kusina, kaya kinausap na lang daw niya ito saglit at nalaman na rest day din daw nito. Pagkatapos ay umakyat na siya ng kwarto at nagsimulang magligpit. Inilak daw ni ate ang pinto ng kanyang kwarto at nagpatugtog ng music sa kanyang cellphone habang inaayos yung mga agamitan niya. Habang inaayos ang pagkakasalansan ng mga naatuping damit, ay nagtaka siya kung bakit nasa sahig yung kanyang hair blower. Tanda raw niyang iniligay niya yon sa isang drawer pagkatapos niyang patuyuin ang buhok. Pero hindi na lang daw niya ginawang big deal yon at agad na binalik ang hair dryer sa loob ng drawer. Patuloy lang siya sa pag-aayos ng mga gamit at mga bag nang marinig niya ang pag-click ng pinto ng kwarto. Sa isiping si Donna yon ay agad daw niyang sinabihan na naglalak daw talaga siya ng kwarto. Matapos yon ay binuksan niya ang pinto para sana papasukin si Donna. Ngunit pagtingin niya ay wala namang tao sa labas. Doon na raw naalala ni ate yung kwento ni Donna sa kanya kaya nakaramdam siya ng kaunting kaba. Pero pilit niyang binaliwala yon. Nagpatugtog si ate ng mga worship songs para mawala yung kaba na unti-unting namumuo sa kanya. Muli daw niyang sinara ang pinto at nilak yun. Nagulat na lang daw siya. Nang paglingon niya ay wala na sa ayos yung mga unan sa kanyang kama. Mas lalo raw kinabahan si ate Rin dahil paulit-ulit na pumapasok sa isip niya yung kwento ni Donna sa kanya. Mas nilakasan pa niya yung volume ng cellphone at saglit na nagdasal ng taimtim. Muli daw inayos ni ate yung kama. Pero muli na naman niyang nakita yung hair blower niya na nasa sahig. Noong mga oras na yon, halos hindi na niya alam ang mararamdaman dahil natatakot umano siya na may halong inis dahil yung mga gamit na inaayos at nililigpit niya ay paulit-ulit na kinakalat ng kung sino o anuman yung nasa loob ng kwarto niya. Hanggang sa di nagtagal, nag-decide si ate Ray na muling matulog at hayaan na lang yung sinasabing 16th roommate sa loob ng kwarto niya. Mahimbing naman daw na naatulog si ate nun. Pero nang magmadaling araw na ay nagising siya dahil naramdaman niyang may humila ng kumot mula sa katawan niya. Agad siyang kinabahan nang muling maalala na baka multo yon ng kanilang boarding house. Halos hindi nga raw siya maagalaw mula sa kanyang pagkakahiga dahil may kakaibang pakiramdam siya na parang merong taong nakahiga sa tabi niya. Nakatagilid daw kasi siya ng higa nun kaya hindi niya kita ang nasa may bandang likuran niya. Nang mga oras na yon ay dinig na dinig niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Gusto niyang abutin yung cellphone na nasa tabi lang ng unan niya pero hindi niya maigalaw ang kamay at gusto man daw niyang sumigaw. Hindi rin niya magawa dahil parang biglang nanuyo yung kanyang lalamunan at hindi maibuka ang bibig. Hanggang sa maisipan niyang mag-usal ng dasal mula sa kanyang isipan. Pagkatapos, pilit niyang ginalaw ang katawan para lingunin ang katabi. Humugot pa siya ng malalim na hininga at buong lakas na pinilit ang katawan na hanapin kung sino man yung nasa tabi ng kanyang kama. Halos hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yon nang nakita niya ang anyo ng babaeng nakahiga katabi niya. Mula sa liwanag galing sa kanyang maliit na ilaw
nakita niya yung makapal at mahabang buhok na naatakip sa muka ng babaeng katabi. Sobrang kapal daw ng buhok nito, dahilan para hindi niya makita yung buong muka. Tanging manipis na labi lang daw nito ang naaninag niya. Bigla naman daw umalingaw-ngaw ang tunog ng dumaang ambulansya, dahilan para magkaroon siya ng lakas para makasigaw at humingi ng tulong. Noong mga sandaling yon ay humagulgol na siya ng iyak at habol ang kanyang hininga dahil sa takot. Basang-basa na rin ng pawis ang buo niyang katawan. Ilang saglit lang daw ang binilang nang may marinig si ate na katok at pagsigaw mula sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Mabilis naman niyang binuksan yon at nakita si Donna na nasa labas at agad niya itong niyakap ng mahigpit habang patuloy sa pag-iyak. Dinala naman daw siya ni Donna sa baba kung saan ang kwarto nito at doon pinatahan at pinakalma. Hanggang sa sumapit ang liwanag ay hindi na sila nakatulog pa dahil ayaw na ni Catherine. Sa takot na baka paggising niya ay may babae na namang mahaba ang buhok ang muli niyang makita. Pagsapit ng umaga ay agad kinuwento ni Donna ang nangyari sa kanilang mga kasama pati na rin sa landlady. Agad itong nagdesisyon na magpamisa sa kanyang boarding house. Samantalang si Catherine naman ay tumawag sa amin sa bahay at agad pinapunta si Mama sa kanya. Doon na natulog si Mama sa boarding house ni ate dahil nagpatulong itong magligpit ng gamit. Nag-decide na kasi si Catherine na muling maghanap at lumipat ng ibang boarding house. Tumagal ng 1 taon si Catherine sa kumpanya na kanyang pinagtrabahuhan doon sa Cebu. At nang makaipon ng sapat, kinalaunan ay nagdesisyon siyang mag-apply bilang VA o virtual assistant na agad namang pinalad na matanggap. Kaya agad siyang umuwi sa amin dito sa Negros. Kasalukuyang nasa work from home setup si ate at hindi na naghanap ng ibang trabaho pa sa opisina. Maski nga ako ay inuudyok niyang mag-work from home na rin. Pero mas gusto ko kasi na bumabiyahe at pumapasok. Hanggang dito na lang ang kwento ng ate ko, Sir Bob. Salamat kung inyong mabasa at sana ay mainarit nyo rin to nang mapakinggan din namin. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa inyo, Sir Bob. Magbabahagi lang po sana ako ng maikling kwento tungkol sa pangyayari nung nag-aaral pa ako sa college. Tawagin na lang akong Colin, isang full-time housewife na ngayon. At ayun nga po, ang ibabahagi kong story ay tungkol sa isang pangyayari sa aking boarding house nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo sa Cebu Technological University, Cebu City. Nakatira ako sa Daang Bantayan, Cebu. Since almost 3 hours ang biyahe papunta sa aming school, ay napilitan akong maghanap ng boarding house noon. Sa kabutihang palad, nakahanap kami ng mama ko sa malapit na school at afford naman namin ang rent. One ride lang ito at nasa 15 to 20 minutes ang biyahe papuntang school ko. Ang mas ikinasaya ko noon ay nang malaman kong yung iba kong kasama sa boarding house ay halos mga students din ng CTU. Mabilis kong nakagaanan ng loob yung mga ka-boardmate ko sa boarding house dahil friendly talaga akong tao. Kahit yung mga nasa kabilang boarding house nga ay naging mga kaibigan ko rin dahil minsan nakikita at nakakasabay ko ang mga ito sa tindahan sa labas ng aming boarding house o di kaya ay nagkakasabay kami sa paglolondry ng aming mga damit. Doon sa boarding house kung saan ako nakatira, palaging maingay, magulo at palaging masaya, gawa ng halos lahat kami doon ay makukulit. Hanggang sa napunan namin ang kabilang boarding house na malapit sa amin. Kung anong gulo at ingay namin, ganoon naman katahimik ang boarding house sa kabila. Kaya minsan nga ay naisip ko na mga malulungkot siguro ang lahat ng mga tenants na naroon. Dahil halos araw-araw may tao man doon o wala ay tahimik talaga yon. Isang araw, nang makauwi na kami ng mga boardmates ko, napagpasyahan naming tumambay sa gilid ng kalsada at magkwentuhan. Pampalipas ng oras at pampawala ng pagod sa buong araw sa school.
Halos lahat na yata ng topic na pwede naming mapag-usapan ay napag-usapan na naming magkakaibigan. Ilang chichirya, street food at palamig na rin ang aming naubos hanggang sa inabot na kami ng dilim. Nandoon pa rin kami sa gilid ng kalsada sa tapat lang mismo ng boarding house na inuukupan namin. Mga 8:00 na siguro ng gabing yon nang mapansin naming madilim na sa kabilang boarding house na tabi namin. Halos ang ilaw sa labas ng building nila ang naka-on na lang. May mga ilang ilaw din naman kaming nakikita pa din mula sa mga bintana, pero sobrang konti lang na halos parang dim lights lang ang mga yon. Nagtaka naman ako dahil sobrang ang aaga naman nilang matulog, samantalang Sabado naman kinabukasan at walang pasok. Natanong ko nga rin yung isa kong ka-boardmate kung ganun ba talaga yung sa boarding house na yon, o baka may rules doon na kailangan ay maaga silang matulog, since mga katulad namin silang students na nag-o-occupy nun. Nagbiro pa nga ako at sinabing mabuti na lang at hindi ako doon napunta. Agad naman kaming niyaya ni Cherry na pumasok na sa boarding house namin at doon na lang ipagpatuloy ang aming pagkukwentuhan dahil gabi na rin at madilim na. Pansin ko rin ang bakas sa takot sa mukha ni Cherry noon, kaya bigla akong nagtaka. Pagpasok namin sa loob, kanya-kanya muna kaming kuha ng pagkain para maghapunan. Habang kumakain, nagsimula nang magkwento si Cherry ng dahilan kung bakit maagang natutulog ang mga tenants sa kabilang boarding house. Ayon sa kanya, doon siya dating unang nag-board nun, pero nagpa siyang lumipat dito sa kasulukuyan naming boarding house dahil sa takot. Tuwing gabi daw siyang nakakakita ng anino na naamasid sa kanila doon. Isang napakaitim na anino na nakatayo sa balkonahe ng boarding house sa kabila. Seryoso nung nagkukwento si Cherry at bakas din sa kanya yung takot ng mga oras na yon. Lahat naman kami ay tahimik lang na nakikinig sa kanya. At dahil balot na ng matinding katahimikan yung paligid, bigla ako nagsalita ng joke lang naman yon at tumawa para kahit papaano gumaan yung paligid. Pero seryoso pa rin nagsalita si Cherry na bukas daw ang kanyang third eye. Kaya alam niya at sigurado siya nung doon pa siya sa kabila nagbo-board. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon, ay kanya-kanya na rin kami nag-asikaso at naghandang matulog dahil mag-aalas 10 na rin ang gabi. Habang nagpapaantok, ay hindi mawala sa isip ko yung kwento ni Cherry tungkol sa boarding house sa kabila. Naisipan ko namang i-text ang isa sa naging kaibigan ko doon para tanungin kung bakit maaga silang natutulog. Naghintay pa ako ng ilang minuto, baka sakaling mag-reply siya. Pero wala akong natanggap, kaya nag-decide na lang akong matulog din at magpahinga na. Kinabukasan, nagpunta ako sa laundry shop para magpalaba ng maruruming damit kasama yung mga punda, kumot at bedsheet. Sakto namang andoon yung kaibigan ko na tinext ko nung nagdaang gabi. Matapos kong ibigay yung mga ipapalaundry ko sa isang staff, ay agad akong lumapit sa kaibigan ko at tinanong kung natanggap ba niya yung text ko. Natanggap naman daw niya, pero kinabukasan na lang siya nagbasa dahil tulog na siya nung nag-text ako. Sa kagustuhan kong mapatunayan kung totoo ba yung sinabi ni Cherry sa amin, tinanong ko siya kung pwede ba akong matulog doon sa kanya sa gabi dahil Sabado naman at walang pasok kinabukasan. Pumayag naman agad yung kaibigan ko dahil wala naman daw problema sa kanya at sigurado naman daw siyang papayagan siya ng landlady dahil isang gabi lang naman. Pagsapit ng 6:00 ng gabi noon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kaibigan ko na maghapunan na raw ako at mag-asikaso. Pagkatapos ay pumunta doon sa kanya dahil kailangan na naming matulog ng maaga. Nang tanungin ko kung bakit, ang taging nangisagot niya ay may curfew daw kasi sila. Agad naman ako nag-prepare ng sarili at pumunta na sa kanila dala yung isa kong unan. Nadatnan ko naman sa labas ng boarding house yung kaibigan ko na naghihintay sa akin at mukhang nagmamadali pa. Agad na kaming pumasok at dumiretso sa kwarto niya. Pagdating doon ay nilak niya agad yung pinto at inayos ang kurtina. Out of curiosity, tinanong ko siya kung bakit kailangan maaga pa kami matulog at may curfew, gayong wala namang pasok kinabukasan. Sinagot niya lang ako na basta lang daw
Yun din daw kasi ang kanilang nakasanayan doon. Kung pwede nga lang daw siyang lumipat sa ibang boarding house ay ginawa na niya. Pero hindi siya makaalis doon dahil nakakontrata pala sila. Hinihintay lang daw niya na matapos yung kontrata saka maghahanap ng bagong boarding house na pwedeng malipatan. Dahil wala na kaming napag-usapan ay maaga akong nakaramdam ng antok. Kaya nang mahiga ay agad naman nakatulog. Mga bandang 1:00 na siguro yon ng madaling araw nang magising ako dahil nakaramdam ng pagkaihi. Nilingon ko yung kaibigan ko at nakitang sobrang himbing ng pagkakatulog niya. Nag-decide akong wag na lang siyang gisingin. Ako na lang yung maghahanap sa banyo nila. Paglabas ko ng kwarto, agad naman bumungad yung makipot na hallway na hindi ganon kahaba. Madilim yung buong boarding house nila at ang tanging bagay na nagbibigay liwanag nun ay yung ilaw mula sa flashlight ng dala kong cellphone. Since hindi ko alam yung papunta sa CR nila, ay nilakad ko na lang yung maliit na daan sa bandang kanan ng kwarto ng kaibigan ko. Pagkadating ko sa dulo nun, nalaman kong balkonahe pala yon ng kanilang boarding house. Babalik na sana ako nang mahagip ng mata ko ang isang bagay na nagmistulang anino ng tao na nasa gilid ng balkonahe. Sa tulong ng streetlights sa labas at ilaw ng cellphone ko, pilit kong inaninag yung nakita ko. Pero hindi talaga masasabi kung pitch black ba yon. Nakatayo lang ito sa balkonahe at parang nakatingin lang sa loob ng boarding house. Nagmadali naman akong umalis sa area na yon nang maalala ko yung kinuwento ni Cherry. Pero nakarinig ako ng ilang beses na pagsitsit kaya napalingon ako nang wala sa oras. Nanigas ako sa kinatatayuan at nagsitayuan ng mga balahibo dahil paglingon ko, bumungad sa akin ang isang babae. Sobrang lapit namin sa isa't isa na sa palagay ko ay nasa 2 tangkal lang yung pagitan ng mukha namin. Sobrang itim na mga mata niya. Nakalugay yung mahaba at magulo niyang buhok at maitim yung mga labi niya. Dahil sa sobrang pagkabigla at takot nun ay nabitawan ko yung hawak na cellphone at hindi ko na alam ang nangyari. Nawalan kasi ako ng malay. Pagkagising ko ay nakahiga na ako sa sarili kong kama sa loob ng kwarto sa aming boarding house. Agad naman lumapit sa akin si Cherry at sinabing hinatid daw ako ng landlady at isang boarder niyang lalaki dun sa aming boarding house ng umaga ding yon dahil nakita daw nila akong nakahiga sa sahig ng kanilang hallway. Tinanong naman ako ni Cherry kung anong nangyari. Muli kong naalala yung nakita ko kaya naiyak na lang ako sa kanya. Hindi rin naman niya ako pinilit na magkwento nun. Hanggang sa maging okay na ako at ako na mismo yung nagkusang nagkwento sa kanila ng nakita ko. Mula nung araw na yun, hindi na ako muling tumingin pa doon sa boarding house kahit saglit. Nagkaka-text pa rin naman kami ng kaibigan ko noon hanggang sa natapos yung kontrata niya at nakalipat na ng ibang boarding house. Simula nang makalipat yung kaibigan ko, wala na rin akong naging ibang alam tungkol sa kanilang boarding house. Hanggang sa isang araw ay nakita naming binabaklas na yung building nila at alaman naming lumipat na sa ibang boarding house lahat ng tenants sila simula nang umalis yung kaibigan ko. Siguro nga kasi lahat sila ay nakaranas din ng pagpaparamdam at pagpapakita ng kung sino mang anino, multo o nilalang yon. Hanggang dito na lang po ang experience ko, sir. Sana ay mabasa nyo kahit may kahabaan ng kwento. God bless po sa lahat.